The all-new Yamaha Sniper 155 ABS version. Official lang inilabas ang 2024 version ng Yamaha Sniper 155 at nauna na itong inarelease sa bansang Vietnam na kung tawagin sa bansa nila ay Yamaha Exciter 155. Siguradong maraming excited na dalhin ito dito sa Pilipinas lalo na't meron na itong safety features na kung tawagin ay ABS o anti-lock braking system. At sa video na ito pag-uusapan natin kung ano-ano nga bang bago sa motor na to, kung magkano at kung kailan ito posibleng dalhin dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, isa ang Yamaha Sniper sa may pinakamaraming tumatangkilik pagdating sa kategorya ng mga underbone. At ngayong may bagong version na naman tayong aabangan nito, siguradong mas lolobo ang populasyon ng mga naka-Yamaha Sniper 155 sa bansa. Marami na ang nagpatunay sa lakas at bilis ng motor na to. Kaya mabuti na lamang at sa bagong version na aabangan natin ay meron na itong ABS o anti-lock braking system. Mas pinalakihan pa ang disc nito sa harapan from 245mm to 267mm with 2-piston caliper. Kaya mas smooth na talaga ang stopping power nito. Sa likod naman ay naka-single disc brake with single piston caliper. Upgraded na din ang front suspension nito sa harapan. Mas pinahabaan ito ng bahagya para mas maganda ang play. Sa likod naman ay naka-monoshock pa rin ito. Pagdating sa mga gulong nito, ganun pa rin naman. 90/80/17 sa harapan, 120/70/70 naman sa likuran at naka-tubeless ito. Pagdating sa design nito, hindi gaanong mapapansin ang pinagbago. Pero kung titingnan maigi, mas curvy na ito at napaka-sporty talaga ng forma nito. Naka-LED ang headlight, sa taas ang low beam, sa baba naman ang high beam nito. Then meron pa itong DRL o daytime running light na bukod sa dagdag visibility ay napaka-astig tingnan. Naka-bulb type naman ang mga signal lights nito at meron itong built-in hazard lights. At napakaangas ang design ng kanyang taillight kapareho ng Yamaha R1. Mas maganda na din ang upuan nito kaya mas komportable ito sa mahabang biyahe. Mababa lang naman ang seat height nito, 795mm lang kaya madali itong maaabot ng mga average height. Pagdating sa timbang nito, mas bumigat ito ng bahagya from 121 kilos to 123 kilos. Pagdating naman sa makina, ito ay 155.1cc, 4-stroke, 4-valve single overhead cam, liquid cooled, single cylinder, fuel injected at ito ay naka 6-speed. Ang maximum power nito ay 13.2 kW at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. At isa sa pinagmamalaki ng Yamaha ang VBA o Variable Valve Actuation. At mas madali itong imaneho dahil meron itong assist and sleeper clutch kaya mas smooth ang bawat cambio mo. Siguradong dudumugin ito kapag dinala ito dito sa Pilipinas. Kung maaalala ninyo nung unang inilabas ang Yamaha Sniper 155 noon sa Vietnam, after 6 months ay lumabas na din ito dito sa Pilipinas. Kaya posibleng first quarter ng taong 2024 nasa Pilipinas na ito. Ngayon ang tanong, magkano naman kaya? Sa ngayon wala pa tayong konkretong detalye patungkol sa presyo nito. Pero sa Vietnam ito ay nagkakahalaga ng 54 million Vietnamese dong. Na kung direkta nating i-convert into peso, aabot ito ng 125,979 pesos para yan sa ABS version. Sa ngayon, ang current version natin ng Yamaha Sniper ay nagkakahalaga ng 129,900 pesos para sa R version o yung nakakiles. Anyway, available pa rin ito sa dalawang variation, ang standard at ang ABS version. Ang standard ay disusi lang, hindi siya nakakiles, hindi naka-ABS at walang charging port. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng Yamaha Sniper dyan, meron lang kayong dalawang option. Option 1, bumili na ngayon habang mura-mura pa. Option 2, hintayin ang ABS version para mas safe ka at mas bagong model ng Yamaha Sniper ang nasa sayo. Yun nga lang, medyo mas mahal ito. Nasa sayo ang desisyon, depende sa pangangailangan mo, depende sa budget mo. At bago tayo magtapos, tatanungin ko muna kayo. Ano masasabi nyo dito sa bagong Yamaha Sniper 155 ABS version? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. At paki-follow na rin ang aking Facebook page. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.